Ginoong Jiang, pinahintulutan ako ang tanghalan ng Yinlong kahit walang formal na sangla. Kaya ako naging reyna ng Xiangjing. Hindi kayang tubusin ni Xu Tianjiao ang dugo na kasunduan. Handa. Ipinapakasal ko ang sarili ko. Ngayon, ayaw kong may dumugo. Ibigay mo lang ang silangan ng lungsod. Hindi na natin kailangan mag-away. Ano ang gusto mo? Hahaha. Simple lang ang hiling ko. Samahan mo lang ako ng isang gabi. Pagsilbihan mo ako hanggang maging komportable. Walang hiya! Nangahas kayong sumuway sa nakataas sa inyo. Mali ang sabi ko. Lalaki sa ibabaw, babae sa ilalim. Kung hindi dahil pinilit noon ng pinuno ng Yinlong, akala mo ba dahil babae ka lang, makakaupo ka ba sa pwesto na ito? Maging reyna ng ilalim. Huwag na kayong makipag-usap sa babaeng iyan. Sumugod na. Kung may tatanggi, patayin agad, huwag magpatawad. Kumilos. Panghalan ng Yinlong. Hindi papalitan maliban kung walang kapantay sa mundo. Hindi tatanggapin maliban kung kayamanang kambihira. Hindi ipapahiram maliban kung kambihirang kagandahan. Jintong Jiao Abacus. Ikaw ba ang Ginoong Jiang? 30 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Wei, inilaan ang kalahating buhay bilang sangla. Kapalit nito, nadagdagan ang buhay ni Wei Tuo ng 50 taon. Totoo ba ito? 50 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Zhao, sinangla ang 70% ng ari-arian. Kapalit nito, nakuha ang titulong hari ng Jiangnan. Totoo ba ito? Kung hindi dahil sa inyo, hindi pa dapat dumating ang takdang araw ng pagbayad ng dugo na kasunduan. Ngayon, sisiguraduhin kong babayaran ninyo, higit pa sa inutang ninyo. Nanghihingi kami ng awa, Ginoong Jiang. Hari ng Jiangnan, Ye Chanzi. Nagsuway kayo sa mas mataas. Ito ay may kamatayan na parusa. Kung hindi dahil kailangan pa ng Xiangjing ang inyong pagbabantay, hugot ang ulo ninyo. Ngayon, putulin natin ang isang daliri. Bilang aral sa iba, umango ba kayo? Patawarin mo kami, Ginoong Jiang. Si Xu Tianjiao ay handang gawing kasundong kasal ang isang dugo na kasunduan. Mula ngayon, maglilingkod siya sa tabing ni Ginoong Jiang. Lagi siyang sasamahan. Hindi kailangan. Hindi mo kailangang maglingkod sa paraang iyon. May kasundong ipinako ako kay ang panganay na babae ng pamilya Ye. Ihanda mo ang alay sa kasal. Itatakda ko ang pamilya Ye bilang pinakamakapangyarihang angkan sa silangang daga. Magkakaloob ako ng gintong utos. At igagawad ang 1 trilyon yaman. Pagkalipas ng 3 araw, nasa tuktok ng silangang dagat, sa Tianxia Tower ako. Ipapagkakasal ang panganay ng pamilya Ye. Dapat kayong lahat dumalo. Ang panganay ng pamilya Ye. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng pamilya Ye. Umindak kayong kuhanin ang lalaking nakalaan kay Xu Tianjiao. Ihanda ang mga sasakyan. Tungo sa silangang dagat. Malugod na tinatanggap si Ginoong Jiang sa silangang dagat. Ginoong Jiang, nakatakda na ang Yinlong banquet ko sa Tianxia Tower. Upang kayo'y salubungin at paglinisin ang pagod. May hiling ako. Sabihin ninyo lang, Ginoong Jiang. Noong mga araw na iyon, pinili ng aking guro ang 4 na malaking pamilya dahil sa kanilang kabutihan. Nilabag pa niya ang mga tuntunin ng Yinlong kanghalan. At sinundan, pinapayagang masangla silang walang formal na kasulatan. Mula noon, umangat na ang 4 na pamilya. Ngayon, dumating na ang pagbayad ng dugo na kasunduan. Ipinag-utos kaagad na ang 4 na pamilya. Lahat ng may nayutang kasunduan ay magtitipon sa Tianxia Tower para magbayad ng dugo na kasunduan. Sino mang lalabag ay susunugin hanggang sa mawala ang lahi. Ginawang sangla ng pamilya Ye ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng kasal. Kapalit. Ikaw ba'y naririto para manligaw? Masasabi nating, paminsan-minsan. Mabuti. Ipapaliwanag ko ng diretso. Maganda ka naman. Pero mataas ang pamantayan ko. Hindi ka pa nakaabot sa aking pamantayan. Iba ako sa kanila. Ang kasulatan ng kasal na hawak ko ay, Anong kasulatan kasal? Huwag kang mangbiro. Marami na akong nakitang tao. Ngunit ang nangahas manloko kayahan. Ikaw ang unang-una. hindi kasi Itsuan. Ikaw.
Hanapin mo ang ete ko. Anong pangalan mo? Jiang ng Jiang na pamilya, Jiang Bei. Ete, bayaw. Narinig namin ang inyong pamilya 20 taon na ang nakalipas, nakapirma kayo. Ang isang dugo na kasunduan na kasal. Hindi namin alam kung totoo. Totoo nga iyon. Ngunit iyon ay lumang kasaysayan na. Hindi na iyon pwede ipatupad. Zhao Xiao, noong panahong yon, ang pamilya Ye ay nawala ng pag-asa. Ang lolo namin dahil siya'y may sakit, nagpanik. Naloko siya ng isang huwad na manghuhula. Pinilit siyang gamitin ang kasal bilang sangla. Sinabi nila na sa ganoon lang, maaring bumangon muli ang pamilya Ye. Nakakatawa at kahiyahiya. Xuan tama ang sinasabi niya. Ang ating matandang patriarka, na humaling sa mga panlilinlang, kaya napilitan siyang pumirma ng kasunduan. At ngayon wala na ang matanda. Anong klaseng kalokohang kasunduan yan? Walang halaga yan, puro papel na lamang. Nakasulat sa puti at itim, dugo na kasunduan. Ngayon tinatawag ninyong wala ng halaga. Sino ka? Nangahas kang pumasok sa pamilya Ye. Nanay, siyang bayaw. Jiang Bei, hawak niya ang pinirmahan ng aming lolo. Ang dugo na kasunduan. Tumahimik ka. Ikaw ang tinatawag na ulila ng pamilya Jiang. 20 taon na ang nakalipas, ginamit ng pamilya Ye ang kasunduan sa kasal bilang sangla, kapalit ng buhay na karangyaan. Ngayon gusto ninyong bawiin, pero hindi pwede. Larga na kayo. Hindi ko alam ang tungkol sa dugo na kasunduan. Hoy, bata. Si Bibi Ye, isang babaeng pinagpala. Tanging isang talento ng Xiangjing tulad ko ang karapat-dapat. Tanging ang anak na lehitimo ng hari ng Jiangnan ang nararapat. Hindi ka karapat-dapat, wala kang karapatan. Maging makatwiran ka. Kilalanin ang katayuan mo. Larga ka ngayon. Kung hindi, hindi ako magpapakabait sa'yo. Hindi ako magkapakabay. Tama. Bilisan, umalis na kayo. Noong panahong iyon, wala nang pag-asa ang pamilya Ye. Nagmakaawa sila sa kanilang guro, at nakuha nila ang dugo na kasunduan. Dahil doon, umunlad ang pamilya Ye. Mabilis silang naging isa sa mga pinakamayayaman at makapangyarihang pamilya. Ngayon, bibitiw kayo sa inyong pangako. Hindi ba? Hindi ka ba natatakot na bawiin ko ngayon ang lahat ng pamilya Ye? Anong klaseng wala kang kwenta? At nangahas ka pang magsabi na babawiin mo ang lahat namin? Ha? Bini-bini. Huwag mong sirain ang katawan mo para sa taong ito. Hindi naman ganoon kalala. Kung hindi siya alis, hindi ba dahil sa pera? Bibigyan natin siya. Walang kwenta. Pakinggan ninyo. Ito, 5 milyong ginto. Kunin mo ang pera at layo ka na sa harap ko. Binata ako. Gagamitin ng pera para palisin ako. Akala ba ninyo basura lang ang dugo na kasunduan ko? Ikaw ba si Jiang Bei? Payo ko sa'yo. Tumigil ka habang may magagawa ka pa. 5 milyon. Sapat na iyon para sa taong kawangis mo habang buhay. Emmy, kung hindi, wala kang makukuhang sentimo. Tao diyan. Itigil ninyo. Ete, bago namatay ang lolo natin, sinabi niya, ang dugo na kasunduan ay parang kasalang papel, na pinaninindigan ng langit at lupa. Kung susuko tayo sa kasunduan, ang pamilya Ye ay tiyak na makakatanggap ng kaparusahan. Anong kalat na sinasabi mong yon, babae? Napapansin ko sa iyo ngayon, na palaging pinapakita mo ang psikopalabas. Parang ayaw mong maganda ang takbo ng pamilya Ye. Ayaw mo bang makita na mabuti si ate, di ba? Ete, mas minahal ka ni lolo nung siya'y buhay. Paano mo nagawang suwayin? Ang huling habilin bang matanda? Maruming babae. Habilin? Habilin lang ang nasasabi mo. Ete, Bata pa si Yehan. Madaling mapaniwala siya. Sa loob ng 3 araw, darating si Xiaoyu, dudong ng silangang daga. Magdaraos siya ng marangyang salusalo. Punong-puno na makapangyarihan. Kahit ang nangungunang babaeng mandirigma ng dakilang siya. Darating siya mismo. Inihandog pa ng ama ko para sa isang mahalagang tao. Ang sinaunang pinuno ng Yinlong. Ang espada ng Yinlong na nagbabantay sa kapalaran ng dakilang siya. Kung naroon ang pamilya Zhao, hindi na kailangang mag-alala ang pamilya Ye. Dugo na kasunduan, saksi ang araw at buwan. Kung lalabag, itatakwil ng langit at lupa. Nilabag ng pamilya Ye ang kasunduan. Sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang lahat ng pag-aari ng pamilya Ye. Ginong Jiang. Totoo ang sinabi ni lolo. Ginong Jiang. Hindi, Ginong Jiang. Sabi nun lolo ko, anuman ang mangyari, dapat ituloy ang kasunduan pamilya Ye.
Kung hindi ikakasal ang ete ko, ako na ang mag-asawa. Sige nga, kung gusto mong magpakasal sa isang walang kapangyarihan at walang kayamanan, ang anak na naiwan ng pamilya Jiang, hindi ako papayag. Yehan, bumalik ka rito ngayon din. Kung maggatang kang sumama ka sa kanya ngayong araw, huwag na ninyong sabihin na anak ko siya. Mama, pahintulutan mo muna akong magpasya sa pagkakataong ito. Ikaw, Handa ka talagang tuparin ang kasunduan para sa pamilya Ye. Magsiping ka sa akin. Sinabing lolo ko, kung hindi namin tuparin ang kasunduan sa kasal, tiyak na sasapit ang malaking kapahamakan sa pamilya Ye. Ngunit, tingnan kita, parang wala kang kakayahang magdalan kapahamakan sa pamilya Ye. Gusto ko lang, tubdin ang hiling lolo ko. Talaga ba? Ginoong Jiang, handa na ang Yinglong Banquet. Siao, Komandante Siao. Nadala mo na ba ang mga gamit? Dapat mabayaran na ang mga dugo na kasunduan ng mga taong ito. Bukas, samahan mo ako sa Yinglong Banquet. Si Zhao Xiao ay ang tunay na anak ng hari ng Jiangnan, at sila ni Binibining Ye ay talagang magkatuwang. Para silang isinumpa, isang ipinanganak na magkasundo. Maraming salamat, mga tiyuhin at mga panauhin. Kung hindi dahil sa pinagkasunduan ng lolo ko noon, dugo na kasunduan na papel ng kasal. Dapat na kami ni Zhao Xiao ay magkasama na. Ay naku, ang kasunduan na ito ba? Lahat kami sa 4 na pamilya ay may ganoon. Basta aliw lang yan. Walang dapat sobrang seryosohin. Isang piraso lang ng dugo na kasunduan. Ipamimigay pa natin ang 70% ng ari-ayan. Bakit naman ganun? Tama yun. Ngayon ginamit namin si Datu Xiao, pa ipakilala sa malaking tao. Siya ang malaking personalidad na yon. Hindi kami magbabayad ng dugo na kasunduan. Ano ba naman ang magagawa niya sa amin? Yahan, ikaw naman, ikaw ang ikalawang dalaga ng pamilya Ye. Paano ka makikipagbiruan sa harap ng madla? Kasama ang anak na naiwan ng pamilya Jiang na ito? Hindi ako nagbibiro. Ete, si Jiang B ay isang. Tumahimik ka. Jiang B, maliit pa si Yahan at hindi pa alam ang dapat gawin. Binalaan kita. Lumayo ka sa kanya. At itago mo na ang maliit mong hangarin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung wala akong paki. Akala mo lang. Ikaw, Ha? Yitsuan, ngayon ang araw ng aming kasunduan. Huwag kang magalit dahil sa basura na ito. Naku, ang tapang mo talagang pumarito ka. Hindi ka ba takot mamatay? Lumayo ka. Huwag kang humarang sa pagpasok ko sa handaan. Sa tingin mo, karapat-dapat ka. Ang mga dumalo ngayon sa handaan, lahat sila ay mayaman o makapangyarihan. At marami ang kabighani ng silangang dagat. At isang tulad mo, wala kang kwenta. Anong karapatan mo na salihan ang Yinglong Banquet? Alam mo ba, kung wala ako sa Yinglong Banquet, mawawalan ba ito ng kabuluhan? Ang ibig mong sabihin, si Guardiang Xiaoyu, ang tinutukoy mong makapangyarihan ay ikaw ba? ang kapal ng mukha mo. Para lang mapasawaan ka, mapagsasabi mo ang kahit ano. Eh, si Jiang Bei nga ba ay tunay na makapangyarihan? Tumahimik ka. Anong panahon na ito, nagkakalaro ka pa rin kasama niya? Gagawing kahihiyan ba natin ang pangalan ng pamilyang to? Ikaw pa yata ang natutuwa. Ete, totoo nga, siya ay makapangyarihan. Nakita ko mismo. Narinig mo ba yon? Ano ang sinabi ng ikalawang binibini ng pamilya ay kanina? Sabi niya, ang binata ay isang malaking tao. Yahan, binalaan kita. Huwag kang magpababa rito ng dangal namin. Eh, maniwala ka sa akin kahit minsan. Kung papagalitan natin si Jiang Bei, mabibigat na kapahamakan ang tatama sa pamilya Ye. Tumahimik ka. Suaner. Malapit na ang Yinglong Banquet. Siguraduhin mag-iwan kayo ng magandang impresyon sa mga dakila. MM, Ilagan ka. Wala akong panahon para sa iyo ngayon. Kung marunong ka, dali, umalis ka. Kung hindi naman, mamamatay ka. Ikaw, karakat dapa. Saan ka nang galing na maliksi? At ang magtatangkang magulo rito? Lumayas ka rito. Bata, hindi ito lugar para magpakawala ka lang. Ayaw mong mamatay. Umalis ka na. Kung sirain mo ang inihanda ni Xiao, lupa sa Yinglong Banquet. Kung magalit ang mga dakila,
Kahit 10 buhay pa ang meron ka, kulang pa. 20 taon na ang nakalipas, binigyan na kayo ng kayamanan. Hindi yon dahilan para umatras kayo sa kataas-taasan. Handa ang pamilya Zhao na yalay ang buong angkan bilang alipin bilang sangla. Kapalit nito, mapapariwa ang daang taon ng swerte ng Zhao. Handa ang pamilya yan na yalay ang kalayaan ng buong angkan bilang sangla. Kapalit nito, magmamay-ay sila ng kayamanang sagana sa loob ng isang siglo. Handa ang pamilya yang nayalay ang buhay ng buong angkan bilang sangla. Kapalit nito, makamtan nila ang natatanging sining ng pakikipaglaban sa 100 taon. Nakapirma na ang dugo na kasunduan. Ang langit at lupa ang saksi. Kung may umurong sa kasunduan, kailangan nilang magbayad ng doble. Mag-isip kayo ng mabuti. Handa kaming gawin yan. Kalokohan. Wala akong naalalang anumang dugo na kasunduan. Ngayon ang pamilya Zhao ay ganito kalaki. Lahat ito bunga ng pagsisikap ni Zhao yan. Tama. Ito'y lubhang walang katotohanan. Anong dugo na kasunduan na nangyari na? Nakita ng langit at lupa. Puro kalokohan ang lahat. Sabi nilang ipapabayad sa amin. Ang kayamanang pinagpaguran ng buong buhay namin, ang dangal, yaman, pangalan. Bakit naman? Dahil nga, sa isang dugo na kasunduan, isang papel na sangla. At dahil sa sinabing pagsisisi at pausa ng langit, hindi ba sapat na yon? Tumahimik ka. Pauli-ulit nilang sinasabi ang dugo na kasunduan. Paulit-ulit din ang sinasabi nilang pagsisisi at pausa ng langit. Akala mo sino ka ba? May punto si Zhao Xiao. Anong dugo na kasunduan at anong kasunduan pa? Anong pagsisisi at parusa ng langit? Sa tingin ko, puro ka lang paninirang puri. Nagpapaakit ng mga di nakikitang bagay. Tama. Akala mo lang makakabawi ka at bawiin ang lahat sa amin. Nakakatuwa nga. Walang hiya sa sariling sinasabi. Sino ka ba? Kaapat-dapat ka bang mangutya sa amin? Mahirap kumbinsihin ang mga may puso ng patay. Kung hindi dahil dati ninyong isinangla ang buong angkan, paano kayo ngayon makakaanga? Nasa rurok ng kapangyarihan. Hindi ninyo iginagalang ang dugo na kasunduan. Ngayon ipapahayag ko, sa loob ng 3 araw, ipagkakasangla ang buong yaman ng inyong pamilya. Kung hindi, kayo ang mananagot. Bayaran ang dugo na kasunduan gamit ang buong kayamanan. May parusa ng langit nga ba kung magsisisi? Palagabang darating ang parusa ng langit. Nagkapanggap na may kababalaghan. Hindi ba't kulog lang yon? Sabi ko nga, mukhang totoo pa nga. Ay, ganun pala. Sabi ko na, hindi naman ganoon kababalaghan. Sa araw na malaking pagdiriwang, sinira ng isang langaw ang aming damdamin. Walang kwenta ang makipagtalo sa mga manloloko. Palabasin ninyo siya. Tanga ka, nangahas kang galitin ang 4 na pangunahing pamilya ng sabay-sabay. Mula ngayon, sa silangang dagat, hindi ka makalalakad ng malaya, kahit humingi ka ng limos. Wala nang lugar na tatanggap sa'yo. Hindi ka makalalakad ng malaya. Ikaw, karapat dapat ka. Mga tao, gusto kong makita kung matibay ang buto niya, o ang bibig niya ang mas matigas. Alisin ninyo ang isang kamay niya. Tingnan natin kung sinong may tapang. Walang hiya. Alam ba ninyo kung sino siya? Ginoong Jiang, dumating ng huli si Xiaoyu. Humingi ng kapatawaran. Ginoong Jiang. Xiaoyu. Hindi akalain na sinabing si itong intil ay si Ginoong Jiang. Impossible. Ito pa ang duduktot Xiao. Gumalang siya kay Jiang B. Ang mayabang, may ganitong tapang. Baka dahil sa dudukto Xiao kaya. Hindi ka karapat dapat. Kayong mga tanga. Hindi pa ba kayo alis? Lumapit kayo. At tawarin ninyo, Ginoong Jiang. Naging bastos kami. Muli, patawarin ninyo kami, Ginoong Jiang. Atawad. Nang halos ninyong patayin ako kanina. Hindi kayo kasing determinadong iyon. Mayabang kayo. Binigyan lang namin ng dangal ang dudukto Xiao. Akala niya siya ay may halaga. At nangahas na putulin ang aming ikabubuhay. Walang alam at mayabang. Ang aming mga pamilya ang ugat ng silangang daga. Ano ka ba? At nangahas mo kaming pigilin na magpakamatay. Batang lalaki. Ako ay lehitimong anak ng hari ng Jiangnan. Pinapapakamatay mo ako. Gaano ka kahangal? Tila'y wala kang muwang na magsalita ng ganyan. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Walang makapagliligtas sa inyo. Narinig ninyo iyon. Kahit si Tito Xiao ay hindi na makapagsagi sa inyo. Hoy, bata. Ngayon, wawasakin kita, wala kang matitira. Sinasabi ko, wala kang may iwan.
Naangahas ka bang manakit sa akin? Atayin ninyo siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Xiao Yu. Ang tatay ko ay hari ng Jiangnan. Tumahimik ka. Sa harap ni Ginoong Jiang, ano ang silbi ng hari ng Jiangnan? Xiao Yu, tinawag kitang tiyo para lang bigyan ka ng mukha. Ngayon sinaktan mo ako dahil sa taong walang kwenta na to. Papabayarin kitang lahat ng ginawa mo. Kabayaran. Mga gwardiya. Xiao Yu, malapit na ang Yinglong Banquet. Pinapaboran mo ang taong walang kwenta na to. Nilalait mo ang dangal ng isang makapangyarihan. Kung malaman ito ng malaking tao, ito ay kaparusahang kamatayan. Alam mo ba, ang inaalay ng Yinglong Banquet ay ang bagong pinuno ng Yinlong. Xiao Yu, para kang nabaliw. Tumabi, ibigay ninyo sa akin ang batang ito. Kung hindi ako magpapakabay. Dumating ang hari ng Jiangnan. Dumating ang tatay ko. Maghintay kayo ng kamatayan. Tatay, tamang-tama ang pagdating mo. Dito. May nagnanais na pumatay sa akin. Ito sa silangang daga. May nangahas manakit sa anak ng hari ng Jiangnan. Parang naghanap ng kamatayan. Zhao Handong. Ginoong Jiang. Zhao Handong. Alagang pinalaki ninyo ang isang mahusay na anak. Wala kang kwenta. Tawag mo rin sa akin ay ama. Iyon ang pangalan ng tatay ko. Tumahimik ka. Tatay ako. Ang hari ng Jiangnan, Zhao Handong, nagpapakumbaba sa Ginoong Jiang. Ginoong Jiang. Hindi akalain na tatawagin siya ng hari ng Jiangnan na Ginoong Jiang. Hari ng Jiangnan. Siguro nagkakamali po kayo. Tatay, siya ay isang iniiwang anak ng pamilya Jiang lamang. Sumagad ka na at lumuhod. Hindi ako luluhod. Bakit ako luluhod sa isang iniiwang anak? Tatay, nalilito ka ba? Hindi ang tatay mo ang nalilito, kundi siya ang hindi kasing tanga mo. Anong sabi mo, wala kang kwenta? Atayin kita. Taksil, anak na suklam. Zhao Shao. Manahimik ka. Lumapit ka kay Ginoong Jiang, magyuko at humingi ng tawad. Ginoong Jiang, kulang ang aking paghubog sa kanya. Naway inyong isaalang-alang. Isipin ninyo, mahirap para sa akin na magkaanak sa aking katandaan. Patawarin ninyo ang suwail na anak na ito. Ayoko. Ikaw, Walang silbi. Huwag mong akalaing dahil sa maliit mong palilinlang, mapapaniwala mo ang ama ko. Akala mo ba talaga, magiging sentro ka rito sa banquet? Sasabihin ko sa'yo, papalapit na ang Yinglong Banquet. Sino mang nagpapanggap o sumisira sa pinuno ng Yinlong, lahat ay mamamatay. suwail na ana. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dali, pumunta kay Ginoong Jiang. Magyuko at aminin ang pagkakamali. Ama, hindi ako nagsisinungaling. Siya ay isang naiwang ana. Bakit naman? Tama na ba ang sinasabi mo? Hindi pa. Ama, para sa akin, malabo na ang paningin mo dahil sa katandaan. Pinagtibay mo ang magnanakaw bilang ama. Suwail. Ama, ngayon, ako na ang magiging suwail na ana. Mga tao, dakpin ninyo ang suwail na anak na ito. Bakit kayo natigilan? Tatay, ikaw, matanda. Panahon mo na magretiro. Mga tao, dakpin ninyo siya. Opo, tingnan natin sinong maglakas loob. Ginoong Jiang, GNB. ayos lang ako. Ganun ka ba kasigurado? Hindi na ako ang pinuno ng Yinlong. Kung ikaw ang pinuno. Kung ganoon, ako ang ninuno ng pinuno. Bulag ka ba? Anong kalokohan yan? Xiao Yu. Ikaw ang bulag. Malapit na ang Yinglong Banquet. Bilang isang mataas na opisyal, hindi ka man lang nagbigay ng halimbawa para panatilihin ang kaayusan. At ipinagtatanggol mo pa ng lantaran ang iniwang anak na ito. Anong balak mo? Baka balak mong patayin ang pinuno ng Yinlong. Ikaw. Anak na traitor. Sapat na. Gusto mo bang patayin ang pamilya Zhao? Tatay, ikaw ang pumatay sa pamilya Zhao. Mas pinaniwalaan mo ang isang iniwang anak kaysa maniwala sa iyong sariling anak. Lahat kayo. Malapit na ang Yinglong Banquet at sinadugtong siya at hari ng Jiangnan ay nabulag at naliwanagan ng batang iniwang ito. Kung malalaman ng pinuno ng Yinlong ang nangyari,
Magtatanong ako, sino sa inyo ang makakatindig sa galit ng pinuno ng Yinlong? Tama ang sabi ni Zhao Xiao. Hindi natin kayanin ang galit ng pinuno ng Yinlong. Ang pamilya Zhao, nanunumpa kami rito. Kung hindi namin patayin ang batang ito ngayon, hindi kami titigil. Ang pamilya yan, hindi rin titigil. Ang pamilya Yang, hindi rin titigil. Ang pamilya Zhang ng Haicheng, hindi titigil. Ang pamilya Chen ng Wancheng, hindi titigil. Handa kaming patayin ang batang ito upang maging maayos ang Yinglong banquet. Tanga. Kung tinanggap mo agad ang pagbawi ng kasal, baka makaalis ka pa ng buhay ibang buo. Ngayon, pinagkunwarian mo pa ang pagkatao ng pinuno. Ikaw, walang duda, mamamatay ka. Karapat-dapat ba kayo? Pero tama ka sa isang sinabi. Ang aking galit, hindi nyo talaga kaya ang tindi nito. Walang kwenta. Ikaw na lang ba? Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Tingnan mo ang sarili mong dangal. Nagkunwari kang pinuno ng Yinlong at inisip mo pang pagtakhan ang galit niya. Nakakatawa. Nang insulto mo ang kabanalan ng kapangyarihan. Karapat-dapat kang pausahan ng buhay. Zhao Handong. Ginoong Jiang, ang salot na to, kapal ng mukha. Nangahas siyang hamunin ang inyong kapangyarihan. Ngayong araw, ako mismo, tatanggalin ko siya bilang ana. Papalisin ko siya sa pamilya Zhao. Ginoong Jiang, pakiusa. Pagbigyan ninyo ang mga natitira. Ako, Zhao Handong, handang yalay ang aking trono bilang panubos. Salo. Ngayong araw, personal kitang papatalsikin. Wangling, paano napunta ang Wangling sa iyo? Sige nga. Kaya pala, ikaw ang salo. Matagal mo nang inaasam ang aking kamatayan. Hindi ba? Wangling ng hain ng Jiangnan. Kinikilala ang selyo, hindi ang tao. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Kumilos. Ikaw, Huwag kumilos. Huwag kumilos. Wala kang kwenta. Panahon mo na. Tingnan natin kung sinong gagawa. Ngayon, kung kayo'y maglakas loob, humawak man lang kayo ng kahit isang hibla ng buhok ni Ginoong Jiang. Atayin silang lahat, walang awa. Zhao Chen, naghahanap ka ba ng kamatayan? Xiao Yu. Sa tingin ko, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Iginagalang kitang tawaging tito. Ginawa ko yan dahil sa tugon mo bilang Donghai Dudu. Hindi para gawing dahilan ng pagmamayabang mo rito. Xiao Yu. Kinukuha mo ang kanilang buhay. Nagbibiro ka ba? Ang Wangling ay nandito. Bakit hindi ka umaalis? Ang hawak mong Jiangnan Wangling. Hindi nito mapapagalaw ang aking mga tao. Emi. Talaga ba? Huwag gumalaw. Kayo, ikaw, Xiao Yu, huwag mong kalimutan. Kanino kumakatawan ang Jiangnan Wangling? Ito ay kumakatawan sa mataas na nasa imperial na lungsod. Gusto mo ba silang gawing katulad mo? Napasanin ang mansang bumatiko sa pinuno ng Yinlong na rebelde. Walang kwenta. Hindi ba ikay tinatawag mong sarili mong pinuno? Hindi ba ikay umaasa sa suporta ni Xiao Yu? Ngayon bakit? Bakit nanahimik ka? Naging pipi ka na. nakakatawa. Nakakatawa talaga. Ako, si Jiang Bei, sa buong buhay ko. Hindi ako nangangailangan ng sinumang sumusuporta. Matigas pa rin ang patapon na bibe. Zhao Xiao. Huwag mo nang sayangin ang salita sa kanya. Mas mabuti siguro patayin na lang natin siya. Baka makita pa ng pinuno ng Yinlong. Hindi namin kayang mag-isa dito. Haharapin natin pareho. Hindi ba ang pinuno ng Yinlong ay si Jiang Bei? Talaga bang nagpapanggap lang siya? Atayin. Karapat-dapat ba kayo? Walang hiya. Karapat dapat silang mamatay. Kumilos na. patayin ninyo siya. Tagapagmana ng pamilya Jiang, mamatay ka na. Tagapagmana ng pamilya Jiang, mamatay ka na. Kung hindi dahil sa pagpapadala ng sanglanoon ng pamilya Yang, ang sandaang taong kambihirang marsa ng pakikipaglaban. Kung hindi, sa tatlong paa mong galing, magiging dakila ka bang mandirigma bigla? Nagmumura ka. Ang pamilya Yang ay naging makapangyarihan dahil sa akin. Lahat ng ito bunga ng pagsisikap ko, Yang Kang. Pagsisika. Hindi karapat-dapat ang pamilya Yang nabahiran ang salitang iyon. Ang pinuno ng pamilya Yang ay isang kilalang higante ng paglalaban sa silangang daga. Bakit ganun? Di kaya ang batang ito, naghigop ng suhol sa mga tagapaglingkod dito, at nilason ang pinuno ng Yang. Hindi naman, di ba? Ganoon ba? Ganon ba? Kaya pala ganito ang nangyari. Tagapagmana ng pamilya Jiang.
Ikaw, ang naglasong kay pinuno ng Yang. May lason. Dapat kang mamatay. Aya pala ang matipunong siyang, isang dakilang mandirigma, hindi man lang makalaban sa taong ito. Walang lunas. Walang lunas ka. Sumalakay. Tingnan natin kung sino ang akalain na galawin si Ginoong Jiang. Sumalakay. Sino man ang hadlang sa akin ngayon. Atayin nila ang batang ito, ang iniwang anak. Ituturing siyang kasabay ng paghihimagsi. Karapat-dapat siyang hatulan ng bitay. Kahit ang tatay ko, wala ring palugit. Maliban kung ako ang mamatay. Kung may magpapakita ng kawalang galang kay Ginoong Jiang, ako, hari ng Jiangnan, agad silang papatayin. Iyo Zhao, talaga bang isa lang siyang iniwang anak ng pamilya Jiang? Hindi siya kailanman ang pinuno ng Yinlong. Tumahimik ka. Tatay, Anong ginagawa mo? Si Yitzhuan ang magiging manugang mo. huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ako tatay mo. Ikaw ang tatay ko. Ayos na ba? Dahil sa'yo lahat to. Dahil sa'yo napaloko ang tatay ko. Ikaw. Hindi sayang kung mamatay ka. Ginoong Jiang, dumating na ang takdang oras. Pakikuha ang espada ng Yinlong. Anong balak mo? Kunin ang espada ng Yinlong. Sa tingin mo ba? Karapat-dapat ka pang humawak ng espada ng Yinlong. Sino ka para magsabing hindi ako karapat-dapat? Tumigil ka doon. Hindi ka karapat-dapat. Xiaoyu, ang laki ng loob mo. Pinapayagan mo pa ang batang iniwan ng Jiang. Nahawakan ng espada ng Yinlong. Mumu, manahimik ka. Hari ng Jiangnan. Dumating na ang takdang oras. Si Xiaoyu, gobernador ng Silangang Dagat, ay nag-anyaya kay Ginoong Jiang na kunin ang espada. Si hari ng Jiangnan, Zhao Handong, ay nag-anyaya kay Ginoong Jiang na kunin ang espada. Kunin ang espada. Kunin ang espada. Paano nangyari ito? Kunin ang espada. Hindi siya karapat-dapat. Isa lang siyang iniwang anak ng pamilya Jiang. Ano karapatan niya? May liit ang paningin mo. Jiang B, huwag kang magmayabang dahil lang marunong ka ng kaunting espada. Akala mo ba sa Yinlong Banquet pwede kang gumawa ng kung ano-ano? Doon ka na mapakawala ng sarili mong kahibangan? Ang espada ng Yinlong ang nagbabantay sa kapalaran ng dakilang Xia. Hindi dapat hawakan ng sinumang hindi natatangi. Hindi dapat hilahin maliban sa pinuno ng Yinlong. Ikaw, isa lang iniwang anak ng Jiang. Anong lakas mo para mangahas? Ang espada ay sa akin. Bakit hindi ako mangahas? Galit ng espada. Ungol ng dragon. Wala kang kwenta, apos ka na. Hindi na namin kailangan kumilos. Pinagalit mo ang espada ng Yinlong. Kung ganoon, patay ka na, pati ang Diyos, di ka na maililigtas. Jiang B, tumakas ka na. Pagdating pinuno ng Yinlong, wala ka ng buhay. Saan ka palalakad? Akala mo ba magaling kang magkunwaring malakas? Si Jiang B ay hindi. Tahimik ka. Wala kang kwenta. Ngayon natatakot ka, gusto mong tumakas. Sinasabi ko sa'yo, huli na para doon. Talaga ba? Huwag kang magpilit, tanga ka lang. Kung ngayon susumpong ka at luluhod, baka pagbigyan kita sa harap ng pinuno. Hihilingin kong patawarin ka. Bibigyan ka namin ng buong bangkay. Buong bangkay. Ang tanga mo nakakabahala. Tawagin mo itong galit ng espada o unggol ng dragon. Pareho lang sila. Parang paraan lang ng pagsalubong nito sa akin. Wala kang kwenta. Hindi ako nagkamali sa narinig ko, di ba? Sinabi mong ang galit ng espada at ungol ng dragon ay pagsalubong sa'yo. Jiang B, seryoso kang may sakit sa ulo. Magpatingin ka nga kung ayos ba ang utak mo. Ang espada ng Yinlong ay ang personal na espada ng dating pinuno. Iyan ay sugdulang dangal. At ikaw? Isang iniiwang anak ng pamilya Jiang, Jiang B. Ano bang karapat-dapat mong sabihin na tinatanggap ka rito? Akala ko may alam kang ipakita. Ngunit wala palang tama sa ulo mo. Sa panahong ito, pati panaginip hindi mo naintindihan. Tapos bibo ka pa magsalita ng walang hiya. Sinabi mong tinatanggap ka ng espada ng Yinlong. Ang kalokohan lang yan. Ama, Xiaoyu, ngayon hinahawakan pa ba ninyo ang paniniwala na ito? Siyang walang kwentang iyan ba ang pinuno ng Yinlong? Nangahas siyang magakto laban sa nakatataas. Karapat-dapat siyang parusahan ng kamatayan. Jiang B, Walang kwenta. Kahit ang tatay ko at si Xiaoyu, patayin kayo nila. Ano pa ang ipapangako mo upang makipagsuntukan sa akin? Jiang B, sumuko ka na at humarap ka ng maayos. Baka may iwan ka pang buo pa. Kung hindi, hahatiin ka nila ng 8 parte. Parusa ng langit, maaring patawarin pa. Ngunit ang sariling kasalanan, hindi makakaligtas. Jiang B, narinig mo ba ang lahat?
Bakit hindi ka pa tuloy-tuloy na lumuhod? Magsundo ka sa paa ni Zhao Xiao at aminin ang pagkakamali. Kung hindi, hindi ka mananatiling buo. Tahin mo ang bibig mo. Patay na daladalahin pa ang katigasan ng ulo. Nagsisi kayo sa pagmalilaban kay Ginoong Jiang. Kayo ang dapat parusahan. Ama. Xiaoyu, kayo ang mga hindi nagbabago ng isip. Hindi kami. Tumahimik ka. Zhao Handong, ikaw ang dapat tumahimik. Para sa kinabukasan ng pamilya Zhao. May mali ba rito? Bakit ganito? Mas pinipili mo maniwala sa iniwang anak ng Jiang, kaysa maniwala sa akin. Bakit naman? Dahil siya ay Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, Xiaoyu, buksan mo yung mga mata mo. Tingnan mo na mabuti, ang walang kwentang ito. Ano bang klaseng Ginoong Jiang yan? Isa lang siyang naiwan sa pamilya Jiang. Jiang Bi, dahil sa iyo nagsimula ang lahat. Hindi mo ba naintindihan? Patuloy ka pang titingin na parang takot na pagong. Nagtatago sa likod ng karamihan. Iwan mo ba silang mamatay para sa'yo? Kung tunay kang lalaki ngayon, magpakamatay ka at himingi ng tawad. Paano maaring? Paano nangyari ito? Espada ng Yinlong ang nagproprotekta sa pinuno. Baka siya nga ang pinuno ng tanghalan ng Yinlong. Kanina, espada ng Yinlong ang pumrotekta. Pumrotekta sa pinuno. Espada ng Yinlong nagproprotekta sa pinuno. Kaya hindi ba ibig sabihin na ang walang kwentang ito? Ang tunay niyang katauhan ay, Hindi. Impossible talaga. Paano magiging pinuno ng tanghalan ng Yinlong ang anak na ito? bakit hindi kayo lumuhod at magbigay galang sa bagong pinuno ng Yinlong? Ano pang hinihintay ninyo? Narito si Ye Chanzi. Sino yan? Ang kapal ng mukha nila. Umakyat pa nga at pinanginig ang espada ng Yinlong. Ye Chanzi, sakto ang dating mo. Kunin mo at arestuhin mo ang traitor na ito. Hari ng Jiangnan. Huwag mag-alala. Ngayon, sinumang manlait sa pinuno, wala nang makakatakas. Walang iwanan. Pwede bang totoo na ang intil na ito ang pinuno? Mga bata, inakala mong makakalaro ka kina Su Tianyao at ako. Ginamitan ninyo kami at niloko. At nangahas ka pang magpanggap na pinuno. Mamatay ka kahit pa ilang libong beses, hindi pa rin sapat. Ye Chanzi, ano ba talaga ang nangyayari rito? Bakit ang tingin ko, si Su Tianyao ang nagpapadala ng palabas na ito para takutin tayo? Pinadala niya para guluhin kami. Nagsiyasat na ako ng palihim at nalaman ang lahat. Kung hindi, sana nakalusot na siya. Hindi yon possible. Ye Chanzi, baka may pagkakamali ka sa pagkaintindi. Pero ang espada ng Yinlong, hindi ito magagalaw kung hindi pinuno. Tubi ka. Ano pa ang sasabihin mo? Ye Chanzi, ano pa kaya ang kailangan kong sabihin? Walang imik, walang kwenta. Ginawang tapang na magpanggap bilang pinuno ng Yinlong. Ngayon, ang utang na yon para sa putol na daliri ko. Ibabayaran ko rin sa iyo. Ye Chanzi, Anong balak mo? Nakalilimot ka ba? Sa dugo na kasunduan. Jiangnan Wang. Ang batang ito, sobrang laki ng loob. Araw-araw na ngang nagbibiro, pati pinuno ng Yinlong sinasabing pinapangga. Isang piraso lang ng dugo na kasunduan. Madali lang yan kunin. Hindi possible. Jiangnan Wang. Ano ang impossible rito? Sinabi lang niya ang tungkol sa dugo na kasunduan. Hindi naman niya ito ipinakita. Ang mga dugo na kasunduan ng aming dalawa. Alam ng buong Shangjing ang tungkol diyan. Kunin lang ang tamang tanong, malalaman mo agad. Nakalimot ka ba sa galit nung naputol ang daliri noon? Anong ambag ang putol na daliri? Noon kami pa ang nagsimulang mag-alsa laban sa kanila. Ginoong Jiang, pinarusahan lamang siya doon. inarusahan. Zhao Handong, Ikaw, kahit papaano, isa kang Jiangnanwang ng Shangjing. Siya, anak lang ng isang namatay. Wala siyang kwenta. Bakit siya'y katakutan mo? sapagkat mas maunawain siya kaysa sa inyo. Ye Chanzi, umaasa siya sa kanyang mga munting panlilinlang. Paulit-ulit siyang nagpapanggap na pinuno ng Yinlong. Nangahas pa siyang humawak sa espada ng Yinlong. Ngayon, ako, si Zhao Chen. Nananawagan ako na kumilos. Buksain ang lalaking ito. Kami, pamilya Zhao ng Donghae. Nananawagan kay Yi Chanzi na puksain ang lalaking ito.
Kami, pamilya yan ng Donghae, nananawagan na puksain siya. Ang pamilya Dai ng Wancheng, nananawagan na puksain siya. Ang pamilya man ng Rongcheng, humihiling na puksain siya. Puksain siya. Nangahas siyang magpanggap na pinuno ng Yinlong. Nangahas pang hawakan ang espada ng Yinlong. Ngayon, nararapat kang puksain ng mga ito. Wala kang kwenta. Huwag mong akalain na nilinlang mo ang espada ng Yinlong. Hindi ibig sabihin na ikaw na ang pinuno ng Yinlong. Ngayon, mamamatay ka pa rin. Anak ng pamilya Jiang. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin inaamin. Ikaw ba ite? Ano ang totoo? Ano ang tek? Jiang Bei, tigilan mo na ang pagpapanggap. Narito si Ye Tianzi para supilin ka. Ngayon, hindi ka makakatakas. Pinamumunuan ni Tianziang, sikat na Night Guard. Kapag piniling kumilos niya, di na siya makakatakas. GNB. Anong oras na ba ngayon? Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Ako. Babaeng hangal, hindi mo ba naintindihan? Isa siyang manloloko. Walang kwenta siya, nagpapanggap lang. Yahan, gusto mo bang talagang puksain ang pamilya Ye? Para ka ba hihinto? Eh, hindi ko gustong patayin ang pamilya Ye. Ako. Tama na. Hindi pe. Pakawalan mo. Walang kwenta ka, nangahas kang humawak. Walang kwenta. Pakawalan mo ako, o papatayin kita. Kung hindi ka tumahimik, papatayin kita ngayon din. Sino ang papatayin mo? Ye Tianzi, baliw ka. Ginoong Jiang. Talagang Yinlong siya. Hari ng Jiangnan. Sa tingin ko, ikaw ang baliw. Inimbestigahan ko na ng mabuti. Siya ay, na nakaligtas mula sa pamilya, sa imperial na lungsod. Isang naiwan na anak ng pamilya Jiang. Halos kaming naloko ng tagapagmanang ito. Kung hindi dahil kay Ye Tianzi, handa na siya. Nasilip niya ang panlilinlang ng tagapagmanang ito. Mapapasubo kami ng palilinlang niya. Agapagmana ng pamilya Jiang. Tapos ka. Kumilos. Kumilos. Sinong mangahas? Hari ng Jiangnan. Nalilito ka ba? Ngayong oras pa ba ito? Gagawan mo pa bang paraan ng batang ito? Ye Tianzi, iyon ba ang sinasabi mong ebidensya? Ye Tianzi. Niloko ang tatay ko. Huwag mo siyang pansinin. Walang kwenta. Tingnan natin, sino pa ang tutulong sa'yo ngayon? Tulong. Alam mo ba kung ano to? Ito ay dugo na kasunduan. 30 taon na ang nakakaraan. Pinalitan ng pamilya Wei ang kalayaan para sa dugo na kasunduan. Bilang kapalit, nakuha ni Wei Tuo ang 50 taong buhay. Para hindi mo na malaman ang tama at mali. Para suwayin mo ang nakakataas sa'yo. Para maging bastos ka sa akin. Kalokohan. Wala akong alam sa kung anong dugo na kasunduan na yan. Huwag kang magtalsik ng kasinungalingan rito. Mga tauhan. Dakpin ninyo siya. Kung mangahas kayong tumanggi, papatayin ninyo, walang habag. Sino mang kumilos, patay. Sino mang kumilos, patay. Kayabangan. May lakas ka bang? Tumahimik ka. Walang kakialam sa buhay na bagay. Narinig ko ba ang ugong ng isang dragon? Ito. Paanong nangyari ito? Siguradong galing yan kanina. Paninira to ng Jiang na anak. Jiang Nana, Nangahas kang magkunwaring espiritu at takutin kami. talaga ba? Pamilya Wei, kinakailangan managot sa paglabag. Agad na isasauli ang sangla. Kasama ang interes. Pamilya Wei, sa loob ng maraming henerasyon, pati si Wei Tuo, ibabalik ang lahat ng kanilang buhay bilang bayan. Ano? Nang umalis ako, hindi ba maayos ang kalagayan ng lolo? Paano ngayon tila nawala na siya? Bakit? Lahat ito dahil sa Jiang na anak mo. Papatayin ninyo siya agad. Papatayin ninyo siya agad. Wala. Narito si Chu Tianjiao, Reyna ng Shangjing.
Si Wei Jianming ay abusado sa kapangyarihan, nagdalang sakuna sa lugar. Pag-aalsa sa nakatataas. Ayon sa batas ng dakilang siya, tanggalin sa pwesto. Si Xu Tianjiao ay bumabati kay Ginoong Jiang. Tanggalin sa pwesto. Hindi, huwag ninyo. Ang pamilya Wei ay minanang katungkulan mula kay Ye Chanzi. Anong karapatan mo? Isang salita mo lang, alisin ako. Ako, kailangan kong makita ang imperial na sare. Utos ng kagalang-galang. Xu Tianjiao ang nagbabantay ng espadang Yinlong, nagprotekta sa dakilang Xia. May kapangyarihang pumatay bago mag-ula. Zhao Chen. Hindi magalang sa pinuno ng Yinlong. Apat dapat sa parusa ng kamatayan. Hindi. Huwag. Tawagin ninyo. Dalhin ninyo siya. Ama. Iligtas ninyo ang aking ama. Tatay. Iligtas ninyo ako, tatay. Ang sariling kasalanan, hindi mapapatawad. Iligtas ninyo ako. Iligtas. Ginoong Jiang, may kasalanan ang pamilya Zhao. Nangangaming kami kay Ginoong Jiang. Patawarin ninyo kami. Ginoong Jiang, may kasalanan ang pamilya yan. Pakiusap, Ginoong Jiang, patawarin po ninyo kami. May kasalanan ang aming pamilya yang. Pakiusap, Ginoong Jiang, maawa kayo sa amin. Huli na. Ginoong Jiang, kami rin ay naloko. Sa panlilin lang ni Zhao Chen, kaya hindi namin nakilala ang tunay na kapangyarihan. Kaya napahiya namin kayo. Ginoong Jiang, alam naming nagkamali kami. Ngunit nangyari na ang lahat. Ako, Zhao Yan, handang mamatay bilang paghingi ng tawad. At iuwi ang lahat ng aming ari-arian. Pakiusap po, Ginoong Jiang. Ngaon, patawarin ninyo ang mga supling ng pamilya Zhao. Ginoong Jiang, ako, Yan Yao, handang magpakamatay. Ihain ko lahat ng ariayan namin. Pakiusap, Ginoong Jiang. Patawarin ninyo ang mga supling ng pamilya yan. Ang pamilya yang, handa rin kami. Ako, nagkulang ako. Hindi ako dapat nagbago ng isip. Ngayon, gawin na natin ang kasal. Gawin ng kasal. Sinong nagsabing ikakasal kami sa'yo? Jiang Bi. 20 taon na ang nakalipas, ginamit ng pamilya Ye ang kasunduan ng kasal bilang panalubay. Ngayon naman, hindi ba dapat magsagawa ng kasal? Ganun nga. Miss Ye, matagal ka nang sumusubok sa kanya. Ngayon, pasado ka na sa pagsubo. Sa tingin ko, dapat kayong magpakasal ngayon din. Opo. Hayaan nating si Xu Zanshen ang maging saksi sa kasal ninyo. Tama. Tama ang sinabi ni Tio Zhao. Hayaan si Oz Hanshan na maging saksi namin. Ikaw? Karapat-dapat ka bang makapares kay Ginoong Jiang? Kayo'y talagang walang hiya. Kahit man lang manloko sa pagsubok na yon, sinasabi ninyo pa. Nabanggit ninyo pa rin. Jiang Bi, mayroon ka pa bang pagkatao? May kabuluhan pa ba ang maghabol-habol dito? Kung susubukan mong magakalain, sasabihin ko sa iyo ng totoo. Mula nang ang pamilya Ye noon, tumiwalag sila at nagbalikwas sa pangako. Wala nang natira sa silangang dagat para sa kanila. Wala nang puwang ang pamilya ya doon. Ganon din kayo. Jiang Bi, hindi ba? Talaga bang papatayin ang pamilya Ye? Talaga bang papatayin ang 4 na malaking pamilya? Hindi ako ang gustong puksain kayo. Ang dahilan, bunga itong sarili ninyong gawa. Karapat dapat kayo. Kayo ang dapat nang magsisi. May kulog na tumunog. Parusa ng langit. Handa na ba kayong lahat? Parusa ng langit. Parusa ng langit. Hahaha. Sobra ka na, Jiang Bi. Kung matagal mo nang may babaeng ito, na sumusuporta sa'yo, bakit ka pa nagpapakita ng pagpapanggap rito? Bakit? Bakit ninyo kami hindi pinakakawalan? Kung inamin mo agad ang lakas mo, hindi sana ako nagbawi ng pag-asawa. Kung may sisihin, ikaw lang ang dapat sisihin. Sisinuhin ako. Ang tapang ninyo magsalita. Jiang Bi, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Malalaman mo rin mamaya. Hoy! Ano? Nabangkarote na ang pamilya Zhao. Ano? Pamilya yan rin ang nabangkarote? Jiang Bi, lahat ng ito. Ito ba'y gawa mo? Pamilya Zhao, tatanggap kami ng parusa. Bakit mo kailangang lipulin lahat? Ikaw ba? Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan kami?
Nang kahit isang pagkakataon, Ginoong Jiang, Talaga bang hahayaan mong ang apat na pamilya na hindi titigil hanggang kamatayan laban sa iyo? tapos na ba? Gahangal, lumalaban kayo na parang kulisap sa karwahe, itlog kontra bato. At nangahas kayong sabihin, ang kalokohang hindi titigil hanggang kamatayan. kung hindi dahil sa inyong sinumpa ang dugo na kasunduan noon, Hindi sana nangyari ang araw na ito. Hindi biro ang dugo na kasunduan at parusa mula sa langit. Narito si Ye Tianzi. Ang kapal ng mukha nila. Umikot lang kayo sa parusang langit. Dumating na si Chanzi. May pag-asa na tayo. Hahaha. Tama. Si Ye Tianzi ay higit pa sa reyna. At siya rin ang mandirigma ng pinuno ng Yinlong. Anong kalokohan parusa ng langit yan? Hindi ako naniniwala. Isang walang kwentang lalaking umaasa lang sa babae. Pinapurihan ninyo siya ng ilang salita. Kaya akala niya espesyal na tao na siya. At inaakala ninyong mawawala kami magpakailanman sa silangang dagat. Kutian Yao, ang kapal ng loob mo. Bilang reyna ng Shangjing. Nangahas kang makialam sa labas ng Shangjing? Magtatanong kami, Ginoong Ye Tianzi. Ano ang ibig sabihin ng labas ng Shangjing? O kaya hindi sakop ng imperyo ng Daxia ang silangang dagat? O kaya hindi kaarapat ang supremo na mamuno sa silangang dagat? Anong sinabi mo? Halatang gumagamit ka lang ng walang saysay na depensa. Pilit na pagdedebate at gulo. Ikaw ang dahilan ng pagyanig ng espada ng Yinlong kanina. Ang espada ng Yinlong ay iniwan na nakaraang pinuno ng Yinlong. Dito upang bantayan ang kapalaran ng imperyo ng Daxia. At ngayon umyanig dahil sa iyo. Anong parusa ang dapat mong harapin? Ginong tagapatay, ang taong ito ay isang walang kwenta. Hindi lang niya pinayagang paulit-ulit umyanig ang espada ng Yinlong. At sa ilalim ng pangangalaga ni na Gobernador Xiao at Hari ng Jiangnan, sa ilalim ng kanilang proteksyon, nagmamalaki pa na siya ang pinuno ng Yinlong. At may kapal ng mukha pang sinasabi na ang espada na ito ay kanya. Ginong tagapatay. Totoo ang lahat ng sinabi ni Binibining Ye. Pamilya Zhao ay handang maging saksi. Pamilya yan ay makakapagpapatunay rin. Pamilya yang din ay sumasang-ayon. May karapatan ba kayong makialam dito? Umalis kayo sa harapan ko. Isip mo ba'y kontrolado mo ang lahat sa Shangjing? Sa iyong salita, sunod ang lahat. Ginong tagapatay. Ginagamit ni Tsu Tianyao ang kanyang kapangyarihan upang pighatiin at apihin ako. Bukod dito, tahasan niya itong. Pinapaboran ang puting mukha na ito. Handa pa siyang ipagsugal ang kapangyarihan na ibigay ng Supremo. Ano? Tsu Tianyao, sobrang lakas ng loob mo. Hindi ka ba magbibigay ng paliwanag? Siya ay nagtatrabaho para sa akin. Anong kailangan kong ipaliwanag sa iyo? Ginoong Jiang, Ano? Tinatawag mo siyang Ginoong Jiang? may problema ba? Ang galing ni Ginoong Jiang ay parang kunpeng na lumilipad. Saklaw ang 9,000 milya. Tinatawag ko siyang Ginoo. Bakit hindi? Kitang-kita, walang hiya ka. At ikaw, Pinahihintulutan mong ang reyna ng Shangjing na tawagin kang Ginoo. Gayon, titingnan ko kung ano talaga ang kakayahan mo na ipinagalang ka ng dakilang mandirigma. Tsu Tianzhao, kapag naalis ko na itong walang hiyang ito, saka kitang haharapin sa iyong kasalanan. Ang tagapatay, ipinaulit ko sa iyo. Ang talino ni Ginoong Jiang ay katumbas ng kunpeng sa 9 na langit. Kung pipiliin mong hindi siya igalang, Huwag kang magtaka. Kung ako rin ay maging galang-galang sa iyo. Tsu Tianyao, napakalaking lakas ng loob mo. Gumagamit ka pa ng espada laban sa tagapatay? Nais mo ba lumaban sa batas? At lumabag sa mas mataas sa iyo? Agapatay, pantay ang katayuan natin. saan nakikita ang lumalabag? Bukod pa rito. Dito, ang tanging igagalang ko ay ang kagalang-galang imperial na lungsod. At si Ginoong Jiang. ano ang iyong sinabi? Tsu Tianyao, hihingi ako ng sagot sa huling pagkakataon. Hindi ka ba natututo sa pagkakamali? Su Tianjiao, ang tanga mo talaga. Dahil sa isang magandang mukha lang? At inatupag mo pa ang tagapatay, si Ye Tianzi? Ye Tianzi. Si Tsu Tianyao ay hindi nagsisisi. Ayon sa batas ng dakilang Xia, karapat dapat siyang parusahan. Tama si Ye Tianzi. Karapat dapat siyang bitayin. May babae pa na nangahas sumapak sa akin. Kahit na reyna siya. Ano naman kung ganoon? Ngayon nagkasala laban kay Ye Tianzi. Parurusahan ka rin. Kahit siya, hindi makatakas. Tsu Tianyao, sobra na ang ginawa mo. Ye Chenzi, Tinuturuan ko lang siyang leksyon. payo ko, huwag kang makialam. Makialam? Gayon, ako na ang hahawak nito. Ginoong Ye Tianzi. Lahat ito ay isang pagkakamali. Ang totoo, si Ginong Jiang,
Si Ginoong Jiang ay, Siya ay tunay na Panginoon ng Yinlong. Sapat na. Hari ng Jiangnan. Si Ye Tianzi ay narito para magsagawa ng katarungan. Ano ang intensyon mo namang himasok? Ye Tianzi. Huwag kang manira ng pangalan ng iba nang walang batayan. Hindi mo ba alam kung sino si Ginoong Jiang? Sino siya? Hindi ito higit pa sa isang natitirang anak ng pamilya Jiang. Walang iba kundi ang paboritong lalaki ni Zhu Qianyao. Baka naman siya ang pinuno ng tanghalan. Wei Junming. Yinlong na sanglaan. Hindi ba ito isang sirang sanglaan? Teka, Yinlong na sanglaan. Espada ng Yinlong, hindi ba ka? Jiangnan Wang, hindi mo siguro sineseryoso na ang isang sirang sanglaan ay ginagawa mong pinuno ng Yinlong, di ba? Alam mo ba, minahal at iginagalang ang Ginoong Ye Tianzi noon bilang isa sa mga hukbo ng dating pinuno. Ginoong Ye Tianzi. Pinapayo ko po, mag-isip kayong mabuti. Jiang Nanwang. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ako, bilang tagapatay. Hindi kailangan ng leksyon mula sa iyo. Umalis ka. Jiangnan Wang, hindi mo ba gustong mag-insulto sa nakatataas? Lumalaban ka laban sa aking utos? Hindi po ako maglakas loob. Ayokong magkamali ang Ginoong Ye Tianzi ng paulit-ulit. Kaya naman, mapapakiusap po ako, Ginoong Ye Tianzi. Sapat na, umalis ka. Kung hindi, mamamatay ka. Umalis ka. Kung hindi, mamamatay ka. Sige na nga. Kung patuloy kang umiibig sa sariling kamalian, siya nga ang tagapatay, gagawin ko na ang gusto mo. Gagandang babae, pinapapaslang mo ako. Karapat dapat lamang. Mahal na Ye Tianzi, mabisa ang kapangyarihan. Mahal na Ye Tianzi, mabisa ang kapangyarihan. Mahal na Ye Tianzi. Siya ang totoong salarin sa lahat ng ito. Dahil lang Reyna, ay napaniwala ng walang hiya at inutil na iyan. Mapaniwala niya ang Reyna. Pang-impluensya sa Reyna, walang kapatawaran ang iyong kasalanan. Hawak mo ang espada ng Yinlong. Dapat kang mabuwal palalo. Talaga, Ha. Kahit ngayon, nag-abang pa rin ang mga kebaboteng tulad mo. Tila nagpapakatatag ka pa. Bibigyan ka namin ng pagkakataong magpakamatay. Kayo ba'y tatanggap? wala kang karapatang pagtakpan ang aking pagpakamatay. Mamatay ka na. Kung gusto mo ng pagpakamatay, unahin mo na ang sarili mo. Hindi ba mamamatay na si Tianzi? Inutil, anong ginawa mo kay Ye Tianza? Kasalanan mo, nangahas kang saktan si Ye Tianzi ng todo. Sinabi niya na magkakamatay ako. Ibig mo bang pigilan ko siya para hindi mamatay? Ikaw. Inutil. Gagawin kitang higit na naghihirap ka sa kamatayan. Inutil. Mamatay ka. Inutil, gagawin kitang higit na naghihirap kay sa kamatayan. Lumayo ka, hindi ka niya maaabot. Wala kang kwenta, mamatay ka na. Pasat. Ang makapagpapakilabot sa espada ng Yinlong ay tanging pinuno ng Yinlong lamang. Hindi ba? Baka ito ang dakilang kuya? Ang kapal ng mukha mo. Hindi dapat hawakan ang espada ng Yinlong kung hindi ang pinuno ng Yinlong. Gayon, sinisikap mong pagnakaw ng dakilang kuya. Paulit-ulit mong pinupukaw. Unggol ng dragon. Sabi ko na, hindi siya talaga isang pinuno ng Yinlong, hindi namin inakala. Kung hindi man, ayos na yon. Ngunit siya pala ay isang lihim na
Nais kumilos laban sa espada ng Yinlong. Isang taksil na nagnanakaw ng kapalaran ng bansa. Tama. Nagnanakaw ng dakilang siya. Kahit sino pa siya. Lahat ay dapat siyang parusahan. Wala kang kwenta. Sobra ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang magnakaw ng dakilang siya. Mamatay ka, dalaguta. Narinig ninyo ba? Maghiwalay ka na sa walang kwentang ito. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ako. Hindi magnanakaw ang Ginoong Jiang dakilang Fia. Tama. Ginoong Jiang ay hindi kailanman ang magnanakaw ang dakilang Sea. Ginoong Yi Tianzi, handa kaming ibuwis ang buhay bilang panig para kay Ginoong Jiang. Hindi siya ang magnanakaw ng kapalaran ng dakilang siya. Tumahimik ka. Umalis kayo. Gagawa ba rin kayo ng isasakripisyong buhay para sa kanya? Ginoong Yi Tianzi, ikaw ay mandirigmang nakatalaga sa pinuno ng Yinlong. Ano ang batayan mo para sabihing hindi siya ang pinuno ng Yinlong? Ginoong Yichanzi, So Handong, mag-isip po kayo ng mabuti. sino ka para turuan ako mag-isip? Hindi kami nangahas. Ginagawa lang namin ito, Ginoong Yi Tianzi. Kung hindi ninyo alamin ang katotohanan, kahit mamatay ako si Xiaoyu, ipagtatanggol ko pa rin si Ginoong Jiang. Kahit para kay Zhao Handong, kahit mamatay, ipagtatanggol pa rin namin si Ginoong Jiang. Ginoong Yi Tianzi, bibigyan ko kayo ng payo, Ginoong Yi Tianzi. Kung si Ginoong Jiang ay tunay na pinuno ng Yinlong, anong gagawin ninyo pagdating noon? Isang malaking biro iyan. Ako ang tagapataying dakilang kuya. At kayong nga anay lang. Karapat-dapat ba kayong mangaral sa akin? Ikaw, Sino mang magnakaw ng kapalaran ng dakilang kuya ay mamatay. Kung patuloy kayong magtigas ang ulo, sumama kayo sa kanila sa kamatayan. Talaga ba? Jiang B. Tayo na. Larga. Kailangan siyang mamatayin gayon. Pinapakiusap ko kayo. Ginoong Jiang, nagbibiro lang siya. Huwag ninyong paniwalaan siya. Pawalan ninyo kami. Huwag kayong lumuhod. Ako, Jiang Bei, hindi pa ako umabot doon. Na ang isang babae ay napipilitang lumuhod at humingi ng awa. Pero, Essay. Maniwala kayo sa akin. Tanggapin mo ang kamatayan. Mamatay ka. mag-ingat. Sino mang di tulong mamatay? Ang lakas ng yabang. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Akala mo karapat dapat ka. Espada, lumabas. Ang espada ng Yinlong ay nagpoprotekta sa pinuno. Paano ito possible? Sino ka ba talaga? Na kaya mong pilitin ang espada ng Yinlong na protektahan ang pinuno? Pamilya Jiang, Jiang Bei. Hindi possible. Ikaw, isang naiwang anak ng pamilya Jiang. Paano mo mapapapagana ang espada ng Yinlong na protektahan ang pinuno? Ang espada ng Yinlong ay hindi mabubunot maliban sa pinuno ng Yinlong. Maliban kung ikaw ang pinuno ng Yinlong. Mamatay ka na. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang tagapataying dakilang kuya. Tagapatay ng dakilang siya. Wala kang kwenta. Matapang ka namang gawin to sa akin. Kung papatayin mo ako, hindi lang ikaw hulihin ng dakilang kuya. Kahit sila mamamatay dahil sa'yo. Talaga ba? Tanga ka, ginawa mo to sa akin? Ganun ba? Anak na naiwan ng pamilya Jiang. Binalaan kita, bitawan mo akong gayon. Lahat ng nangyari deri, maari kong pawalang bisa lahat. Kung hindi, pagdating ng aking guro, hindi ka makakatakas kahit gusto mo. Umalis ka. Nakakatawa. Kung pakakawalan mo ako, itiknin ko sa iyo ang isang lihim. Wala ka pang karapatang magtakda ng kondisyon sa akin. Pero kung sasabihin ko sa iyo, nabuhay pa ang kapatid mong si Jiang Qin. Anong sabi mo? Ang kapatid ko, Buhay pa siya. Nasaan siya? noong una, napag-alaman ng Gushi si Tutubaye, na ang dugo ng pamilya Jiang ay pwedeng gamitin niya para mag-ensayo ng ipinagbabawal na sining ng dakilang kuya. Kaya pinatay niya ang buong pamilya Jiang. Ngunit nang malaman niya ang totoo,
Isa lang ang dugo na kailangan niya. At ang taong iyon ay ang kapatid mong si Jiang Qin. Jiang Qin, Goshi si Tutubei. Ang sabi ba ni Guro, na ang traidor sa tanghalan ng Yinlong ay siya? Ipatuloy mo. kaya ikinulong ng Gushi si Tutubaya ang kapatid mong babae. 20 buong taon. Araw-araw kinukuha ang kanyang sariwang dugo para sa pagsasanayin kanyang mga hiwaga. 20 kaon. Ah. Lumang magnanakaw. Hindi tayo magtutulungan, di kami magkapatawad sa isa't isa. Narito ang Guoshi. Si Tutubayan ng dakilang siya. Ikaw, isang simpleng anak na naiwan. Anong karapat dapat mong magmalaki sa harap ng Guoshi? Hindi kami magkasundo. Mie, nakakatawa nga naman. Gushi, tulungan ninyo ako. Wala kang kwenta, ipinagbili mo ako. Para saan ka ba nga? Gushi, hindi ninyo pwedeng gawin ito. Kahit na maliit na bagay, ako pa rin ang kailangang kumilos. Bakit ka pa pinananatili? Dalhin ang espada. Ito naman. Paano nangyari ito? Hindi ba ang espadang Yinlong ay hindi dapat mabigkis maliban sa pinunong Yinlong? Hindi dapat matanggal noon? Paano nangyari? Baka ang selyo na iniwan ng matandang iyon ay hindi pa lubos na napuni. Hindi pa ito ganap na nasira. Ngunit ang kadena ng Yinlong, ngayon ay nasira na. Dalhin ang espada. Dalhin ang espada. Huminto ka diyan. Naghahanap ka ng kamatayan. Mag-ingat! Kayo ang naghahanap ng kamatayan. Mayabang. Matandang halimaw, 20 taon ninyo akong hinadlangan. 20 taon, nabasag na ang kadena ng Yinlong. Akala ninyo mapipigilan pa rin ninyo ako. Lumang magnanakaw, mamatay ka na. Lumayo kayo. Lumayo kayo. Matandang halimaw, binigay pa sa'yo ang gintong Jiao Abacus. Siya, Humph, karapat dapat siyang mamatay. Lumang magnanakaw, ang mamatay ay ikaw. Noon, inatake mo ang aking maestro. Tinalikdan mo ang tanghalan ng Yinlong. Sinikap mong agawin ang espada ng Yinlong. Iyan ay malaking pagtataksil. Hindi yon mapagkapatawad ng langit at lupa. Pagkatapos, pinatay mo ang buong pamilya Jiang. Kahit hiwain ka ng libot-libong panta, hindi pa rin makapantayan ang galit ko. Ganito ba? Papatayin mo na ako. Humph, subukan mo. Walang pakialam sa buhay ka. Hindi lang ikaw. Kahit yung matandang iyon noon, niya'y hindi rin sigurado na kayang patayin ako. Ngayon, nasa antas ako ng isang dakilang maestro. Sa ilalim ng mga immortal, ako ang pinakamalakas. Ikaw, karakat dapat ka. Kung sa araw na ito, matapat mong iaalay ang gintong Jiao Abacus. Bubuhayin pa kita, hahayaan kitang mabuhay. Hindi ka karapat dapat. Ang mga nakaharang sa amo ay naayos na. Ibigay mo ang gintong Jiao Abacus. Bibigyan kita ng buhay. Sabi ko na, hindi ka karapat dapat. Sinabi ko na, hindi ka karapat dapat. Kay tulis na luba, inurungan niya ang Guoshi si Tutubay. Hahayaan ko bang mapilas kita? Jiang Bei, talagang nakakagulat ka. Hindi ko inaasahan na naabot mo ang antas ng mandirigma. Sayang, sa harap ko, kulang pa rin yan. Kung ayaw mong ibigay ng maayos, ang gintong Jiao Abacus, ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin sa ilalim ng isang pamasto. Lahat ay mga anay.
Pag pinatay kita, ang gintong Jiao, Marcos, mapupunta rin sa akin. Ibig mo bang sabihin na ang kapalaran ng dakilang siya ay hahatulan dito na? Jiangbi, hindi ka basta-basta mawawala. Naniniwala ako sa'yo. Kahit ikaw ay pinuno ng Yinlong, ano na lang, sa harap ng Guoshi, isa kang basura. Ngayon, ang Goshi ay tunay nang umabot sa antas ng Grandmaster. Durugin kanya na parang insekto. Mas madali siyang magpakamatay kaysa pitasin ang isang langgam. Ang buong dakilang siya. Baka walang makakatiis sa kamay ni Guoshi, si Tutubeye. 1 minuto lang siguro, hindi pa man. Nakakatakot talaga ang lakas ng Guoshi. Wala kang kwenta, dali itanod na ang mga kamay. Huwag maghintay na ang Guoshi. Pagpatay na niya sa'yo bago ka magsama. Masyadong huli na noon. Wala kang kwenta, talaga. Ayaw pa ring tanggapin ang katotohanan. Jiangbei, handa ka na bang mamatay? Matandang magnanakaw. Ngayon, tutuklawin kita hanggang ikay mapahama. Walang alam sa sarili. Jiangbi, Ginoong Jiang. Ang agwat sa atin ay parang langit at lupa. Sabi nga, itlog laban sa bato, hindi magwawagi. Jiangbei, hindi ka ba katanggap ng kapalaran? Matandang magnanakaw. Ang kapalaran ay akin, hindi sa langit. Hinahanap mo na ang kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Dala ang espada. Matandang magnanakaw. Ngayong araw, kukunin ko ang iyong ulo. Itatama ko ang 800 ng dakilang siya. Isusugo ang dugo ng pamilya Jiang bilang sakripisyo. 120 kaluluwa, nasa langit na. Ha 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 ha. Sa tingin mo ba, dahil isa lang kang isang manarambong sa antas mandirigma, karapat dapat ka, Jiangbei, kahit hawak mo ang espada ng Yinlong. Ang antas mo at ang akin, dalawang ang antas ang pagitan nila. Kaya't ngayon, papatayin kita. At ang espada ng Yinlong ay magiging akin din. Kapag naipanday ko ang espada ng Yinlong, ang nakatagong sinaunang sining sa likod nito ay magbabago ng kapalaran laban sa langit at magiging tunay na sinako. Walang lunas ka. Karapat dapat kang mamatay. Mamatay ka na. Si Jiangbei ang karapat dapat mamatay ay ikaw. Bakit? Bakit? Malinaw akong nasa antas ng Zongshi. Ikaw, hindi ba't ikaw ay nasa antas ng mandirigma? Hindi. Hindi maaring totoo. Ang iyong aura ay malinaw na. Ang taas ng mandirigma. Naiintindihan ko na. Tiyak na siya ang dahilan. Matandang magnanakaw, lisan ka na. Ito. Paano nangyari ito? Magaling ang nagawa ninyo. Narito ang tagapangalaga ng kagalang-galang. May utos ang kagalang-galang. Goshi si Tutubeye, ang humahawak sa kapangyarihan ng hukuman. Nakatagong nakikipagsabuatan sa hari ng Kunlun, at nagbabalak laban sa dakilang Xia, sa loob ng 20 taon. Namamayani ang pagmamalabis sa kapangyarihan. Marami ang pinatay na tapat na lingkod. Hindi nagdulot ng gulo si Jiangbei. Inibalik ang kaayusan. Pinuksa ang mga masasamang tulisan. Inbalik ang kapayapaan ng dakilang Xia. Itinanghal bilang bal na hari tagapangalaga. Inutusan si Jiangbi. Inutusan si Jiangbi. Ganito karami ang kasama ni Jiangbi. Ano ang balak mong gawin? Unang nilabag ng 4 na angkan ng silangang dagat ang kasunduan.
Papatayin ang siyam na angkan maliban sa pamilya Ye. Namatay si Yitsuan habang nanghihingi. Jiang Bei, sinira mo ang balak ko. Ako at ikaw, hindi tayo magkakaisa. Babalik akong mas malakas sa loob ng isang taon. Iyan ang tinig ng hari ng Kunlun. Hindi maganda. Ang hari ng Kunlun at ang tuptop ng hilagang daga. Malapit nang mabuksan ang selyo. Ano ang mangyayari kung makalabas ang hari ng Kunlun? Magkakaroon ng malaking kaguluhan sa mundo. Jiang Bei, ako, sa ngalan ng kataas-taasan, handang ialay ang kalahati ng kapalaran ng dakilang siya. Kapalit ng espada ng Yinlong upang muling bantayan ang kapalaran ng dakilang siya. Upang tiyakin ang kaligtasan ng dakilang siya. Kalahating kapalaran. Naisip mo na ba? Dugo na kasunduan. Araw at buwan ang saksi. Kung may lumabag, Itatakwil ng langit at lupa.